10 taon na. Jingya Xiaoxiao, mabuti pa ba kayo? Li Xiaoxiao, wala ka bang utak? Xiaoxiao! Ano ito? Ito. Ano itang walay kwatayang hapag ng mga Diyos ni Chef ng banal na putahe? Paano ito na parito? May nakagawa kaya nitong himala sa restaurant? Nasa kusina ang may gawa. Li Xiaoxiao, tanga ka ba? Ilang beses ko nang sinabi, yung basurang itinuro ng ex-con mong tatay, dapat nang itapon. Lahat yung panis ng walang kumakain. Hindi mo pa ba maintindihan? Huwag mong insultuhin ang tatay ko. Pinakamasarap ang luto niya. Ang luto mo'y kinain na ng baboy. Paano mo nasabing pagkain ng baboy ang luto ko? Walang kwenta. Dapat kang turuan ng leksyon. Sino ka? Sinong pumasok sa kusina? Ako ang tatay mo. Tatay, nandito ka na sa wakas. Labis kitang na-miss. Pasensya na. Ako ang may kasalanan, anak. Ang mga sugat mo, hayop bang ito ang gumawa? Iba sa pagsasanay. Pero halos lahat galing sa kanya. Si Li Jun pala, ang talo ng 10 taon sa bilangguan. Kaya pala utot, baboy ang anak mo, sa iyo nagsimula ang bulok. Anong magandang matututo sa ekspresong tulad mo? Kahit 10 buhay mo di mo abot ang lutong Michelin ko. Normal lang na di maintindihan ng utak karera mo ang turo ko. Wala akong pakialam kung sinong bulagang kumuha sa iyo. Pagkatapos ko, pwede ka nang lumayas. Legion, sinong bulag ang sinasabi mo? Jingya, swerte nandito ka. Sermonan lang sana ang bata, itong ekspreso naghampas agad. Tingnan mo ang ginawa niya sa skin! Nanay, hindi totoo. Si Tito Lin ang nanapak. Si tatay lang ang kumampi sa akin. Jingya, isumpa mo man. Turuan ko lang ng maayos. Pero itong bata, tumakas sa klase at nagsinungaling? Ang kapal ng mukha. Ano, Legion, pinapagsinungaling mo ang bata? Maniniwala ka pa sa estranghero kaysa sa pamilya mo? Legion, hindi naman sa pagdududa. Si Chef Lin ay Michelin 6 na batuin. Ikaw, ekspreso lang. Anong basehan ko para maniwala sa'yo? Kung ayaw maniwala, bakit inubos mo ang sopas na dala ko? Ano, ikaw Rastan Gutemuana, 8 diwat ang tawid agad. Sinasabi mo bang ikaw ang gumawa ng 8 Diyos sa karagatan? 8 Diyos sa karagatan. Yan ang pantatak ng punong chef. Legion, 10 taon kang nakakulong, walang koneksyon sa labas. Paano mo magagawa ang banal na putahing tulad nito? Hangganan naman sa pagsisinungaling. Dahil ang putahing ito ay talagang... Ako ang orihinal na gumawa nito. Para sa iyo ito. Totoo? Chef Lin, para sa akin talaga ito? Nagsisinungaling ka? Ni hindi ka lumabas ng kusina ngayon, lalong hindi gumawa nito. Xiaoxiao, tumahimik ka. Chef Lin, sigurado ka bang ikaw ang gumawa? Ako ang gumawa. Kailangan ko bang magsinungaling na 6-star chef ako? Ikaw talaga, Chef Lin. Idolo kita. Sa pagsama mo, angat ang Yikuk siyang restaurant. Makikilala ko mismo ang punong chef sa Culinary Master Cup. Ang suking niya, kung sa'yo wala ka sa The Impostor na sunat. Mawawala ang restaurant at hindi ka abot sa kompetisyon. Legion, tumigil ka. Akala ko nagbago ka sa 10 taon. Lalo ka palang naging mayabang at inggit sa may talento.
Xiao, mula ngayon, huwag kang lalapit sa kanya. Si Tito Lin lang ang makakapagpasikat sa'yo. Suging ya, nawawala na ba ang isip mo? Itinutulak mo ang anak natin sa apoy. Tama na, Lee Jun. Si Chef Lin ay Michelin 6-star chef at 10 beses na kampeon sa West Coast. Ipinagbili ko lahat para sa kanya. Ikaw? Ex-convict ka lang. Anong karapatan mong magutos dito? Lumabas ka! Ngayon din! Ex-convict? Suging ya, alam mo ba ang narating ko sa 10 taon? Hindi niya aabutin kahit 10 buhay. Kahit 10 buhay, hindi mo siyan maaabot. Lee Jun, sa palagay ko sinira ng 10 taon mong pagkakakulong ang isip mo. Nangangahas ka pang magsalita ng kalokohan. Labas! Lumabas ka na ngayon din! Kaya kong alagaan si Xiao ng mag-isa. Hindi ko niya kailangan ng balas na tulad mo para mag-alala sa kanya. Lumabas ka! Ekspreso! Boss Su? Ano ang gulo rito? Joten, anong ginagawa mo dito? Chef Su, sobrang agresibo nila. Hindi namin mapigilan. Anong ginagawa ko? Siyempre andito ako para alagaan ang magandang si Miss Su. Tigil! Anong klaseng tao ka? Nangangahas kang hawakan si Chingya. Chef Lin, Ang bango, Boss Su, para saan pa ang pagpapanatili sa luging to? Bakit hindi sumama sa akin, Xiao Tian? Maging landlady ka ng restaurant ko, kumain at uminom ng maayos. Hindi ba't mas mabuti yan kaysa dito? bitawan mo ako. Masamang tao, bitawan mo ang nanay ko. Xiao, takbo. Ang lakas ng loob mo. Ikaw ang una sa buong Yunqing na nangahas sumampal sa akin, Xiao Tian. Ikaw ang unang nangahas humawak sa anak ko. At ikaw din ang huli. Ikaw ang una at huling maglakasang humawak sa anak ko. Batang may tapang, alam mo ba kung sino ako? Konti lang ang karapat-dapat kong alamin ang pangalan. Wala ka sa listahang iyon. Si Lee Jun ang may-ari ng Shaiklai Restaurant. Sinusuportahan siya ng Mangxiang Building sa Daxia. Mag-apologize ka na kay Boss Zhao. Mangxiang Building? Kailan naging alipin ni Ken Wuke ang ganitong kahiya? Ayos. Batang may death wish ka? Ganito ka makipag-usap? Boss Su, kasama mo ba tong lalaking to? Hindi siya kasama ko. Boss Zhao, walang kinalaman ng ikot siyang sa malas na ito. Isang siraulo lang yan na nanggugulo. Nanay, bakit mo nasabi yan? Iniligtas ako ni Papa. Bakit ganito? Tumahimik ka, anong alam mo? Buhay ng catering sa Yunqing nakasalalay sa Shigalai. Isang salita lang ni Boss Zhao, wawasakin ang Yikok Siang. Kung gusto niyo mamatay ng ex-con mong ama, huwag kaming idamay. Ganun ba kalakas ang Shikalai? Anong alam mo? 10 beses na nanalong silver spoon ang Shaiklai sa Daxia. May grupo ng sikat na chef si Zhao Chen. Kung may ayawan siya, kukopyahin mga specialty dishes sa 10 araw. Sa kalahating buwan, sisirain niya reputasyon at kabuhayan mo. Anong panlalaban mo sa kanya? Yung pagkain sa bilangguan? Meron ka palang katiting na sentido. Boss Su, eto ang dalawang pagpipilian mo sa akin. Una, maging krida mo ako sa isang buwan. Pangalawa, tanggapin mo ang Culinary Master Challenge. Kapag natalo ka, akin na ang ikuksiyang at ikaw. Mamili ka. Xiao Tian, sobra ka na. Sobra, dahil gusto kita. Takot? Kung takot ka, umalis ka sa Yunqing, mamili ka na. Nauubos na pasensya ko. Ako ang tatanggap ng hamon na ito. Nababaliw ka ba, Lee Jun? Kailan naging karapatan ng dayuhan ang manghimasok sa Yikok Siang? Umalis ka sa harap ko. Ang gagawin ko'y wala kang kinalaman, suking niya. Pero si Xiao Xiao ay magkakaroon din ng parte sa Yikuxiang. Hindi ko hahayaang ibigay mo ito sa iba. Nanay, tama si tatay, wala na tayong ibang pagpipilian. At naniniwala akong mananalo tayo kay tatay. Teka, mali. Meron tayong pagkakataon. Nandyan si Chef Lin na kayang gayahin ang paglalakbay ng 8 diwata. Hoy, Chingya, okay lang ako. Talagang okay ako. Huwag kang mag-alala, Chingya. Habang nandito ako, walang kwenta si Shaiklai. Tapos ka nang magsalita? Nakapag-desisyon ka na?
Miss Su, susuko ka ba't uuwi kasama ko o ipapahamak mo ang Yikoxiang? Zhao Tian, tinatanggap namin ang hamon. Magaling, pero mas masaya kung may pusta tayo. Paano kung dagdagan natin ng pusta? Anong gusto mo? Kung matatalo kayo, akin ang Yikoxiang at magiging kirida mo ako. Isusuot mo ito't babati ng mga customer sa Yikoxiang ng 1 buwan para makita ng lahat sa Yuncheng. Anong pinagkaiba nito sa pagkahubad? Zhao Tian, walang hiya ka. Paano kung kayo ang matalo? Matatalo kami? Akala mo? Kapag ako'y natalo, gagawin ko lahat ng gusto mo. Kahit hindi ako kumurap, magpapalit ako ng apelyido. Sige, kasunduan na yan. Diretso pala kayo. Sino ipapadala nyo sa unang laban? Huwag mong sabihing itong ekspreso ang ipapadala nyo. Suging ya, para kay Xiao sasali ako ngayon. Habang nandito ako ang Yikoxiang ay... Tumigil ka! Lijun, ekspreso kang walang alam sa pagluluto. Ni walang kaya sa kawali. Umalis ka na. Kung ayaw mo akong palaban, bakit mo tinanggap ang hamon? Si Chef Lin ang lalaban sa unang round. Kaya niyang gayahin ang paglalakbay ng 8 diwata. Chef Lee, basta manalo ka, sasang-ayon ako sa kahit anong kondisyon. Qingya, huwag kang mag-alala. Ako si Lin Yusuan, lalaban sa unang round. Suking ya, hindi talaga siya ang gumawa ng sopas na ito. Ang pagpalaban sa kanya ay pagpapahamak sa Yikoxiang. Kung hindi si Master Lin, ikaw bang ex-con ang gumawa nito? Master Lin, pakiusap. Suking ya, magising ka. Wala talagang kwentang kalaban ito. Li Jun, sawing palad kang ex-con. Anong karapatan mong magduda sa akin? Ako lang ang makakagawa ng 8 diwatang tawid dagat sa Yikoxiang. Akala mo bang makakagawa ka ng milagro sa kusina matapos ang 10 taon sa bilangguan? Katawa-tawa! Li Jun, nakasalalay ang buhay ng Yikoxiang dito. Kapag nang muli ka pa ng kalokohan, lumayas ka. Nanay, ang pagkain ni Papa ang pinakamasarap sa buong mundo. Kapag si Chef Lin ang pinaglaban, siguradong mapapahamak ang Yikoxiang. Xiao, hindi ito tamang panahon para magdabog. Bantayan niyo siya. Ikulong kung muling magkagulo. Papa, pasensya na. Okay lang, Xiao. Pagsisisihan ito ng nanay mo. Chef Lin, nasa iyo ang ating pag-asa. Qingya, mananalo tayo. Huwag mong kalimutan ang ating date. Unang nga manlalaban, si Lin Yusuan. Magaling! Ginoong Loje, ikaw ang magbubukas ng laban sa unang round. Ano? Paano siya naging kalaban? Para maging patas, inanyayahan ko si Presidente Wu Kan mula sa Yuncheng branch ng Culinary Master Association bilang hurado. Presidente Wu, salamat sa inyong pagod. Ngayon, laban ng Yikoxiang versus Shaikalai. Ayon sa tuntunin ng Culinary Master Challenge, knockout format ang gagamitin natin. 3 kalahok mula bawat panig. At ang huling mananatiling panalo ang magwawagi. Ako si Wukan, magiging patas na hurado sa labanang ito. Bakit parang pamilyar ang taong ito? At may dala siyang kataimtimang paggalang. Mainam na si Presidente Wu ang mamamahala. Presidente Wu, paki-announce na ang unang round. Unang round, paligsahan sa sabaw. Magaling, Chef Lee. Gawin mo ang Bakshan Guhay. Gamitin mo lahat ng kakayahan mo. Nakasalalay sa iyo ang kinabukasan ng Yikoxiang. Baxian Guohai? Sige, gagawin ko ang Baxian Guohai.
Tapos na ang oras, ihain na ang sabaw. Dito tayo sa Yikuxiang kaya titikman ko muna ang kanilang Baxian Guohai. May anyo ngunit walang saysay. Disente ang pagkontrol sa init, ngunit bulok ang preparasyon ng sangkap. Walang pagkakasundo ang 8 lasa, may bahagyang amoy lansa pa. Ibang-iba sa Baxian Guohai na natikman ko. Bigyan ko na lang ng 10 punto. Ang punto? Paano nangyari yan? O magkano ba ang tinanggap mo kay Zhao Tian? Pangas mong binabaluktot ang katotohanan. Gago ka? Di matanggap ang talo? Huwag mong paratangan si President Wu. Gustong-gusto mong ipakain ko dilamo sa aso? Bakit 1 punto lang? Paano ito nangyari? Ibang-iba ang lasa nito sa dati kong natikman. Siya kaya ang gumawa nung una naming natikman. Kinolo Jie, karapat-dapat ka sa titulong 10 ulit na kampeon. Ginamit ang utak ng malalim dagat na lapu-lapu. May kasamang sariwang kabute mula sa bundok. Perpektong pagkontrol sa init. Unti-unting lumalabas ang sarap ng umami. Parang nagkakasalimbay ang alon ng karagatan. Kahit may teknikalidad, dekalidad pa rin. Karapat-dapat ang 9 na puntos. Siyam versus 1 puntos. Suchingya, ito ba ang dakilang maestro na pinagbenta mo lahat? Ganito lang? Boss Su, tama na ang pagpapaikot. Isuot mo na yan habang nandito ang lahat. Natalo na si Lin Yuxuan. Sino pang laban ng Yikuxiang? Chingya, pagkakamali lang iyon kanina. Bigyan mo ako ng panibagong pagkakataon. Mananalo ako ngayon. Tama na. Talo na tayo. Tinatanggap ng Yikuxiang ang pagkatalo. Teka, Legion, ano na naman ang gagawin mo? Sushingya, hindi ko inakalang magiging duwag ka na ngayon. Wala akong pakialam sa plano mo pero naisip mo ba? Kung isusuot mo yung gulanit na tela sa harap ng lahat, paano ka haharapin ni Xiao Xiao bilang ina sa hinaharap? Ano bang dapat gawin? Si Lin Yuxuan na pinakamagaling sa Yikuxiang natalo. Sino nagsabing siya ang pinakamagaling sa Yikuxiang? Susubukan mo ring lumaban at lalong ikahiya ang Yikuxiang? Hindi ko na kailangang kumilos dito. Sapat na ang anak kong si Xiao Xiao. Ikalawang round Xiao Xiao ang kakalaban. Boss Su, ang mga tao mo'y talagang sumusuko na sa sarili nila. O nagmamadali ka bang mamatay? Isang baguhang dalaga ang ipinadala mo. Boss Su, 21 anyos na ang anak mo, di ba? Maging diretsahan na tayo. Kung matatalo siya, isusuot din niya ito. Pareho kayong maglilingkod sa akin. Legion, hayop ka. Kung gustong mamatay, wag mong isama si Xiao Xiao. Bata pa si Xiao Xiao? Gusto mo ring maging laruan ni Zhao Tian? Tama si Chingya. Kahit di makalaban, tuturuan ko si Xiao Xiao sa laban. Xiao Xiao, makinig ka sa akin. Sundin mo ako, baka may pag-asa pang manalo. Di kita pakikinggan. Kahit magluto, gagawin ko ang turong ituro ni Papa. Xiao Xiao, tumahimik ka. Ikaw ang lalaban pero sundin mong mabuti ang utos ni Chef Lin. Kung magpapasarap ka, babaliin ko ang mga binti mo. Pangalawang round, pagluluto ng isda. Xiao Xiao, simula na. Tandaan ang turo ni Papa, sa pinakamainit na apoy lalabas ang lasa. Sa peligrong kamatayan doon ka muling ipapanganak. Nandito si Papa, di babagsak ang langit at di ka matatalo. Boss Su, ang ganda talaga ng anak mo. Pag natalo, magsasama kayong mag-ina sa entablado. Nakaka-excite ang isipin.
Tapos na ang oras. Ito ba'y sunog na bangkay mula sa ulingan? Presidente Wu, wag na nating tikman ito. Pag ginawa mo yan, pwede kang mamatay dito mismo. Yuxuan, ito ba ang batikang estudyanteng sinanay mo? Walang katulad. Talagang humanga ako, tunay na humanga. Li Xiaoxiao, hindi ba't sinabi kong makinig kay Chef Lin? Bingi ka ba? Tingnan mo ito. Ano ba ang ginawa mo? Kahit aso ayaw kainin. Masaya ka na? Wala na ang Yikuxiang. Wasak na ang nanay at anak dahil sa iyo at sa ex-con mong ama. Sino nagsabing di nakakain ang isyang ito? Di nakakain. Bulag ka ba? Uling lang yan. Subukan mong kagatin. Tingnan natin kung hindi ka malason. Tama na, Li Jun. Hindi ko matanggap ang yabang mo. 10 taon kitang hinintay na parang biyuda. Si Xiaoxiao pinagchismisan. Ngayon ibinagsak mo kami. Masaya ka na? Lumabas ka! Lumabas ka na! Naku, Bossu, bakit ka umiiyak? Nakakadismaya. Isuot mo ito. Pag maganda ang mood ko, aalagaan ko rin ang anak mo. Bossu, huwag mo isuot. Huwag isuot. Bossu, wag mong isuot. Mabuti pang mamatay kaysa sumuko. Labanan natin sila. Naku, Bossu, nag-aatugbili ka pa. Pag nagdalawang isip ka pa, madadamay ang mga chef ng Yikuxiang. Sige, isusot ko. Pero pangako mo, pakakawalan mo ang mga chef ko at si Xiaoxiao. Mabuti, bilisan mo. Ang putahing ito, parang nakita ko na ito dati. Baka... Teka muna. Presidente Wu, anong nangyari? Ija, sabihin mo, ano ang pangalan ng putahing ito? Ang pangalan ng putahing ito ay... Nag-aapoy na tadyang na walang pagsisisi umaabot sa 9 na patong ng abo. Anong pangalan ng putahing ito ay... Ang walang kamatayang sikat na ulam, Jiaokun Huaping. Jiaokun Huaping? O ito ba ay malamat na nahimala sa kusina ng dakilang kusinero? Himala, tunay na muling paglitaw ng himala. Hindi ko inakalang makikita ko ulit ito sa aking buhay. Hindi, imposible. Panlilin lang ito. Paano nagkaroon ng banal na resipe ang Yikuxiang? Tanungin niyo si Presidente Wu kung banal nga. Tama, ito mismo ang lasa. Pagkatapos sunugin, muling isinilang mula sa abo. Kapares ng guangliang wine, malambot sa bibig at nagpapagising sa umami. Huling pitik para makamit ang rurok ng pagbabagong himala. Wala nang duda, panalo ang Yikuxiang. Presidente Wu, nababaliw ka na ba? Hindi mo pa nga natitikman ang luto ng Shike Lai. Paano mo masasabi ang nanalo? Nakakainis. Zhao Tian pagkatikim ng Jiaokun Huaping. Lasa ng ordinaryong isda'y parang pagkain ng pagkit. Ang Jiaokun Huaping, kulay, amoy, lasa, kahulugan, at anyo'y perpekto. Ito'y banal na likha higit pa sa sistema ng pagmamarka. Yikuxiang, Li Xiaoxiao, 10 puntos, ganap na tagumpay. 10 puntos? Totoo pala ang Jiaokun Huaping. Xiaoxiao, ikaw pala ang gumawa nito. Xiaoxiao, sabihin mo, sino ang nagturo sa'yo nito? Siyempre si Papa ang nagturo sa akin. Ano? Sinabi mo na nagturo sa'yo si Li Jun? Tama. Sa loob ng 10 taon na ito, hindi kami nakilala sa personal. Ngunit si tatay madalas sinulat sa akin. Siya ay nagmamalasakit tungkol sa akin.
at kahit nagturo sa akin kung paano magluluto. Kung hindi siya patuloy na pinigilan ako mula sa pag-aaral ng paraan ng pagtuturo sa akin ni Ita, tiyak na gagawin ko kahit mas mahusay. Ito, Dijun, gumugol ka ng 10 taon sa bilangguan. Paano no magagawa ang ulam ng culinary master? O marima ito. Hey Chingya, siya ay isang ex-con. Hindi siya makakuha ng disenteng pagkain, kaya paano siya makapag-usapan tungkol sa pagluluto? Paano ka maniwala sa ganitong kasinungalingan? Xiao, gaano karaming beses sinabi ko sa'yo, hindi kailanman nagsisinungaling. Tanungin ko muli sa'yo, sino eksaktong itinuro sa'yo na gumawa ng ulam na ito? Sapat, suking niya. Mabuti kung hindi mo ako naniniwala, ngunit paano ka hindi maniwala sa iyong sariling anak na babae? Ano ang dahilan ng Xiao upang magsinungaling sa iyo? Mula sa simula hanggang sa dulo, ikaw ay nagdaraya sa iyong sarili. Li Jun, shut up. Maaring itinuro ng Xiao ng sino man maliban sa iyo na gumugol ng 10 taon sa bilangguan. Chingya, hindi kinakailangang manirahan dito. Orihinal na plano kong sabihin sa iyo pagkatapos ng kompetisyon. Ngunit dahil nais na ito na kumuha ng kredito, hindi na kailangan ko na panatilihin ang isang mababang profile. Chef Lin, ibig mong sabihin ay nagturo ka ng Xiao upang gumawa ng ulam na iyon? Tama, ito ay ako, tiyak ako. Chingya, ang pinggan na ito ay resulta ng aking mga pagsisikap na nagtuturo ng Xiao sa lahat ng mga taon. Ano ang tinatawag niya? Natatanging kasanayan ng culinary master. Tax, tara ng singer-anim na between na chef tulad ko mula sa West Coast, maaari pa ring replicate ito. Ito talaga ay ikaw na nagturo sa kanya. Ang paggastos ng maraming pera upang imbitahan mo pabalik mula sa West Coast ay ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko. Sigurado. Suking niya, maaari mo talagang maniwala na ito. Oo, hindi lamang naniniwala ko ito, ngunit mula ngayon, hindi mo dapat impluwensya ang Xiao sa anumang paraan kahit ang maliit na bit. Mom, ano ang ginagawa mo? Ang pinggan na ginawa ko ay talagang itinuro ni tatay. Xiao, alam kong nais mong tulungan ang iyong ama at gumawa ng mga dahilan para sa kanya. Ngunit ang bagay na ito ay tungkol sa kaligtasan ni Hiko Oxiang at ang hinaharap ng lahat ng ating mga chefs dito. Hindi ko pa hintulutan ka na gulo sa paligid dito. Ina, ngunit, Xiao... Sapat, tumigil sa pagsasalita. Si Chef Lin, dahil sinabi mo na si Xiao ay magiging mas mahusay ng walang impluensya ni Li Jun, mangyaring panatilihin ang malapit na mata sa kanya sa susunod na kompetisyon. Kung may pagkakamali sa anumang hakbang, mangyaring tumigil sa kanya sa oras, dapat walang pagkakamali sa lahat. Nababaliw ka ba? Suking niya pagpapaluto kay Xiao sa masining na Western chef, talagang matatalo kayo. Totoo, sa gabay ni Chef Lin, nakagawa si Xiao ng pagkaing maladyos na may 10 puntos. Sabi ko na ako yon. Boss Su, tama na bang pagtatalo? Magpapaligsahan pa ba tayo o hindi? Boss Zhao, bakit nagmamadali ka? Nakagawa na ng pagkaing maladyos ang estudyante ko. Kahit anong mangyari sa laban, matatalo pa rin kayo. Mas mabuting aminin nyo na ang pagkatalo. 3 rounds ang laban. 1 beses pa lang kayo nanalo. Hindi ko naniniwala na makakagawa kayo ng 2 beses. Ginoong Shufu, ikalawa ko nang hihilingin ng tulong niyo. Mula nang matalo ako sa culinary master, nagretiro na ako. Matagal na talaga akong hindi nagluto. Akala ko panonood lang. May nakita pala akong chef na gumagamit ng Guangliang wine. Ikaw ba ang wine god Shufu na nakakagawa ng natatanging putahe? Tama, ang Guangliang wine ay galing sa purong putil at sikat sa mataas na kalidad. Ginagamit ko rin ito noon sa pagluluto. Magasaling pala kong sa chef ng Yikuxiang. Zhao Tian, dinala mo pa ang mga sikat na chef para lamang agawin ang Yikuxiang? Yikuxiang? Akala mo ba sulit ang effort ko para dito? Narito ako dahil may balita akong darating ang culinary master. Nanghamon ako sa culinary master at ang Yikuxiang ay dagdag na lamang. Hindi ko inakalang puno ng magagaling ang maliit na Yikuxiang. Mainam na makipagpaligsahan muna sa inyo bago ang culinary master. Dapat sa akin zuwamaran sa slot our concept. President Wu, anunsyuhan mo na ang susunod na laban. Pagtitimpla ng noodles. Noodles? Bakit noodles? Bakit noodles? Inumin ang Guangliang wine kasama ang pamilya. Suting niya, ang kalurang chef na ito ay hindi alam kung paano gumawa ng noodles sa lahat. Hayaan mo siyang gabayan si Xiao at huwag payagan ng anumang chef sa restaurant upang makatulong.
Ang aming mga tsansa na manalo ay kahit mas maliit kaysa noong naglaban si Lin Yuswan. Lee Jun, nagsasalita ka ng kalokohan. Tumigil ang spouting basura dito. Ang aking Lin-style spaghetti ay nanalo ng gintong medalya sa West Coast Food Tasting Conference. Spaghetti, ang malamig na noodles ko ay mas mahusay kaysa sa iyong spaghetti. Gaano kahihiyan kahalaga mo na makipagkumpetensya sa ito? Chef Lin, ano ang gagawin natin? Ang culinary master ay hindi kailanman gumawa ng noodles at walang partikular na magandang resipe sa reference. Sa tingin mo, maaari ba nating manalo sa ikot na ito? Chinya, huwag mag-alala. Hindi ba sila puno ng kumpiyansa ngayon? Sa huli, sila ay nawala pa rin. Sa oras na ito, tiyak na manalo tayo. Okay, Pangulo Wu, handa kami. Pagkatapos ay nagsisimula ang kompetisyon. Xiao, gamitin ang pinakabagong teknika ng molecular na itinuro ko sa iyo upang gumawa ng Starry Dream Spaghetti. Dikin Lord, I need to have pumpkins na iswat speak sa tinch kanilanting mate. Tiolin, ang paggawa ng noodles ay nangangailangan ng mahusay na pag-ingat sa masa. Sinabi sa akin ni tatay na ang mga noodles ay nakatuon sa mga kakayahan sa kutsilyo, sangkap, at ang base ng malinaw na sopas. Ang pagbabalik sa simple ay ang tunay na prinsipyo. Molecular cuisine ay masyadong flashy at hindi angkop. Li Xiaoxiao, shut up! Nagwagi ka ba ng isang ikot at nakakalimutan ang iyong sariling apelyido? Chef Lin ay isang pang-internasyonal na pinakamataas na chef. Paano ka nagtatanong ng kanyang mga ideya? Ang iyong ama ba ang brainwash mo muli sa kanyang kalokohan? Sinasabi ko sa iyo, gawin eksaktong kung ano ang sinasabi ni Chef Lin Huat, deviate kahit iisang salita. Ang pagluluto ay tulad ng pagiging isang tao. Ang pagputol ng mga sulok at pagkakaroon ng hindi matatag na pundasyon ay hindi ka makarating sa isang mataas na antas. Lee Jun, ikaw ay isang tao na lumabas lamang sa bilangguan. Ano mo alam tungkol sa sining ng pagluluto? Molecular cuisine ay si famous international na trend. Automatic izan na hik tulad ng iyong naunawaan ito. Chinya, hitsura siya ay nakakagambala muli sa Xiaoxiao. Lee Jun, kung mahirap kang spout anumang karagdagang kalokohan dito, lumabas ka agad. Wala kang karapatang magsalita dito. Xiaoxiao, gawin ang sinabi ni Master Lin ngayon. Bilisan mo, 0.1 gradong eksaktong temperatura. Mag-iniksyon ng liquid nitrogen, ngayon din. Ang hugis, dapat mukhang nebula. Wala ka bang sentido artistic? Bakit ang tatanga-tanga mo? May marunong ka ba talagang magluto? Kapag hinawakan mo anak ko, gagawin kitang pagmamantika. Lee Jun, ano ba? Tinutulungan lang ni Master Lin si Xiaoxiao. Bakit ka nakikialam? Tumulong. Tingnan mo ang pinapagawa niya. Gamit ang ganito sa pansit. Mas masahol pa sa tae ang kalalabasan. Lee Jun, naiinggit ka lang sa talento ko at tiwala ni Chinya. Kapag nakita mo ang putahe ko, mapipikon ka sa sarili mong inggit. Xiaoxiao, sundin mo si Master Lin. Wala tayong pag-asa kung hindi. Xiaoxiao, makinig ka sa nanay mo. Makikilala niya ang tunay na luto kapag nakita niya ang resulta. Sige na, Dad. Susundin ko ang metodo ni Chef Lin. Kung matalo man ako, pwede bang si Daddy na ang sumunod? Kung matalo ako sa round na ito, si Papa ba ang kasunod? Matalo? Li Xiaoxiao, basta sundin mo ako, di ka matatalo. Mali, kung susundin ang paraan mo, hindi tayo mananalo. Para manalo, kailangan nating... 20 minuto na lang. Xiaoxiao, hindi ito panahon para magmatigas. Kung gusto mong manalo, si Chef Lin lang ang pag-asa mo. Kung di ka magmadali, hindi mo na makikita si Itay. Okay lang, Xiaoxiao. Sundin mo si nanay. Sasalo ka ni Itay. Huwag kang kabahan. Nakuha ko na! Chinya, panoorin mo, itong Starry Sky Spaghetti ay pinakamaganda kong gawa. 6 na buwan ko itong pinag-aralan. Sa sining o lasa, wala pang chef sa mundo ang makakagawa nito. Chef Lin, swerte namin at nandito ka. Kung hindi, wawasak ang yikuksiyang. Oras na. Tumigil na kayong magluto.
Yiko Xiang naman sa third round. Boss Su, gulat ako sa ulam mo kanina. President Wu, kanina hindi ko naturuan si Xiao Xiao. Pero tinuruan ko siya sa bawat hakbang. Panatag ka, magugustuhan mo ito. Ito ba ang gawa ng Yiko Xiang? Tama, galing sa The Starry Night ni Van Gogh ang inspirasyon nito. Ito ang pinakamaganda kong likha. Tikman mo, President Wu! Ano ba talaga ang ginawa ng Yiko Xiang? Anong klaseng ulam ba ang ginawa ng Yiko Xiang? Presidente Wu, anong nangyari sa inyo? Paano mo nasabi yan sa akin? Nakakain ba ito ng tao? Kakatikim ko lang ng masarap na Jiao Kun Huapeng. Kahit 6 puntos lang na pagkain, pwede ko pang tiisin itong pansit nakakasuka. Buti na lang may dalang bote ng Guangliang wine. Ang bango at tamis nito pwedeng takpan ang lasa nitong pansit. Imposible! Nanalo ang Starry Sky Spaghetti ko sa West Coast Food Tasting. Mga dalubhasang kritiko ng Food Association ang may ginintuang dila. Kahit masarap para sa iba, basura lang sa panlasa nila. Mukhang mas masahol pa ito sa basura. Presidente Wu, baka may hindi lang po kayo naunawaan. Subukan niyo po uling tikman. Oo nga, Presidente Wu, subukan niyo uli. Baka may natira pang lasa ng Jiao Kun Huapeng sa panlasa niyo. Gago ka, nung huli hindi man lang kinain ni Presidente Wu ang isda namin. Aminin niyong talo kayo. Boss Su, wala nang patutunguhan to. Mali! Yan! Hindi pa nila natitikman pansit nila. Baka mas masahol pa ang gawa nila sa akin. Hindi kami matatalo. Mas masahol, tanga ka talaga. Ang dating 6-star chef na nagpanggap lang sa abroad, kay Chef Shu hahamon? Presidente Wu, pakisuyong tikman ang luto ni Chef Shu. Ipakita natin sa Yiko Xiang ang tunay na pagkatalo. Ang spaghetti ko nga hindi masarap, lalo na sa kanila. Presidente Wu, kailangan yung tikman pansit nila. Kung hindi, hindi ko tatanggapin ang resulta. Sige, Presidente Wu, tikman mo na ang pansit ni Chef Shu. Patunayan nating talagang talo sila. Sige. Inuman ng Guangliang wine kasama ang pamilya. Jiao Tian, parang hindi naman kagalingan si Shufu na pinasok mo. Sa tingin ko, tabla ang laban. Akala ko pangit ka lang magluto, puta puno pala ng ipot ang utak mo. Ganyang kapangit skills mo, makikipagtabla ka pa kay Chef Shu. Kailangan mo yata ang Culinary Master para dyan. Culinary Master? Miso noodles lang to. Mas masarap pa luto ng pamangkin ko. Ito ang Galaxy Waterfall Noodles. Mukhang simple pero napakahigpit ng standards sa sabaw at noodles. Legion, putangina, tumahimik ka? Kanino ka ba? Bakit kinakampihan mo sila? Chingya, narinig mo? Gustong-gusto niyang matalo ang Yiko Xiang. Legion, hindi pa tapos. Kung magsasalita ka ng katarantaduhan, umalis ka. Pustahan tayo. Pag nanalo ka, aalis ako. Pag natalo ka, luluhod ka't sasampalin mo sarili mong bunganga. Game? Tangina ang lakas ng loob mo. Game, sigurado akong mananalo. President Wu, tikman mo na agad. Mawawala lasa ng Galaxy Waterfall Noodles to pagkalipas ng 5 minuto. Paano niya alam na lumalambot noodles ko after 5 minutes? So, Kingya, maghanda ka na para sa susunod na round. Tapos na tong round na to. Legion, gusto mo talagang matalo ang Yiko Xiang? Paano kung naapektuhan si President Wu ng Jiao Kun Huapeng?
Shaiklai, Galaxy Waterfall Noodles, 10 puntos. Galaxy Falls Pancit, 10 puntos. Paano ito nangyari? Bosu, narinig mo? 10 puntos? Tanggapin mo na ang pagkatalo. Isuot mo na ngayon din para makita ng lahat ang ganda ng boss ng Yikoxiang. Chef Lin, hindi ba't sigurado tayong mananalo? Ano nito ang ikirti ngayon? Wala tayong magandang punto sa round na ito. Nakuha ko, may sikretong usapan sina Li Jun at Li Xiaoxiao. Sinadyang pumalya si Li Xiaoxiao para bigyan ng tsansa ang tatay niya at talunin tayo sa round na ito. Tigil na sa dahilan. Talo na tayo. Ang daldal mo nakakairita. Suking niya, tapos ka na bang makipagtalo? Tapos na ang second round, wala ka pa ring chef. Isuot mo na ang damit at pasayahin mo na ako. Bosu, kung wala kang ipapadala, Shaiklai na ang panalo. Sino pa ang pwedeng ipadala ng Yikoxiang? Chingya, natalo lang si Li Xiaoxiao dahil kay Li Jun. Ikaw ang laban ngayon, tuturuan kita. Nanay, huwag na natin siyang pakinggan. Natalo ako dahil sa payo niya. Ang pansit ni Papa ang pinakamasarap. Di ko ito magaya pero kaya kong manalo. Tama na, Li Xiaoxiao. Suking last chance na ng Yikoxiang. Kung ako ang ilaban mo, mananalo tayo at magiging number 1 ang Yikoxiang. Pero kung siya, talo tayo. Ikaw ang bahala. Desisyon ko na. Siya ang lalaban sa huling round? Desisyon ko na. Sa susunod na round, siya ang pipiliin ko. Mukhang walang pag-asa ang Yikoxiang. Nanay, bakit? Sinabi ko nang itinuro itong Jiao Kunhuapeng ni Itay. Si Lin Yuxuan ay chef lang ng kanluranin. Hindi niya kayang gumawa ng Jiao Kunhuapeng. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Nagsisinungaling ka pa. Li Xiaoxiao, kung ayaw talunin ng ekspresong ito ang Yikoxiang, bakit niya tinanggol ang mga tauhan ni Shaiklai kanina? Anong ibig mong sabihin sa pagtanggol? Ikaw ang mayabang at mapagmataas sa iba. Ginagawa lang kayang harapin ng tatay ko ang katotohanan. Tama na, Li Xiaoxiao. Li Jun, sunod-sunuran si Xiaoxiao mula pagkabata. Kung wala kang sinabi sa kanya, bakit niya ako pinipigilan? Suking bahagi ka ni Xiaoxiao. Kahit gaano ka ka-strikto, hindi siya nagreklamo o nang insulto sa'yo. Anak mo siya, hindi hangal. Paano niya sisirain ang Yikoxiang nakasama niya mula bata at lahat ng mahal mo? Ano na ngayon? Ibubuhos ko ba lahat sa'yo? Li Jun, ekspreso ka lang. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na talunin ng tunay na chef? Akala mo ba ikaw ang hari ng pagluluto? Kapag natalo tayo, mawawalan ng dignidad kami ni Xiaoxiao at kukutyain lang tayo. Xiaoxiao, sabihin mo, sinadya mo bang matalo sa pagluto ng pansit? Hindi, sinunod ko lang ang turo ni Tito Lin. Li Xiaoxiao, tumigil ka sa pagsisinungaling. Aminin mo na, sa susunod na round, tuturuan ko ang nanay mong magluto ng panalo. The launching Forest Burns iligtas ang Yikoxiang. Bitawan mo ako? Sabihin mo na. Tatay! Lin Yuxuan, umalis ka na. Tama na ang salita. Ako ang lalaban sa susunod na round. Tama na ang salita. Ako na ang sasali sa susunod na round. Ikaw! Bosu, gustong-gusto ka nang patayin ng ex-asawa mo. Personal niyang ibibigay ang huling tulog mo. Tama na, Li Jun. Hindi pa ba sapat ang ginawa mong pinsala sa amin? Labas ka. Lumayas ka na ngayon din. Mas gugustuhin ko pang mamatay dito kaysa hawakan mo ang kaldero ng Yikoxiang. Suking niya, hindi ito panahon para magdabog. Huwag kang makialam sa negosyo ng Yikoxiang. President Wu, ngayong araw na ito, wala akong aasahan pang iba. Ako mismo ang lalahok. Pakiset na ang paksa. Mabuti. Huling round, paligsahan sa sinangag na may itlog. Sinangag na may itlog? Sinangag na may itlog? Pagbalik sa simple, nakaka-interest ito. Sinangag na may itlog? President Wu, nagbibiro ka ba? Ito ang finale ng Culinary Master Challenge. Pagkain pangkalya na ayaw ng aso. Hoy pasaway, parehong paksa naman ang ibibigay sa dalawang kalahok. President Wu, bilisan niyo pong ideklara ang simula. Mabuti, magsimula na ang paligsahan. Chef Shu, salamat sa pagsiservisyo mo sa round na ito. Walang anuman. Tagal ko na rin di nagluto ng sinangag na may itlog. Chingya, isang mangkok lang na sinangag. May pag-asa pa tayong manalo. Ang hirap ay gawin itong pang 5-star na putahe. Paano natin ito gagawin? Paano tayo mananalo?
Ang sinangag ay hindi lang sa lasa nakasalalay. Sa bilis ng serbisyo rin. Chef Shu, ang bilis mo talagang magluto. Anong klaseng sinangag ito? Mukhang napakamahal. East Sea Pearl fried rice with eggs. Sana'y magustuhan ninyo. Ang tagal kong di nakakain ng masarap na sinangag. Shiklay, 10 puntos! 10 puntos na naman. Ang bilis pa. Wala na ba talagang pag-asa ang Yikoksyang? Nay, hawakan mo ito. Ano ito? Paano mo nakuha ito? Huwag mo na isipin yan. Magluto ka muna. Kapag tumagal pa, mawawala na naman tayo ng puntos. Sige, subukan na ni Mama to. Sige, susubukan ko to. Tingnan nyo, nagluto na ang boss. Boss Su, bakit ka pa nagpupumilit? Nakasampu na kami na puntos. Akala mo ba yung sinangag mo ay tatalo sa East Sea Pearl ni Chef Shu? Jingya, bakit di mo ako paniwalaan? Ganyang pa ba yung sinangag? Paano mananalo? Ikaw kaya? Mananalo ka kaya? Tama na, Presidente Wu, subukan nyo na. Presidente Wu, bakit di pa kayo kumain? Suking niya, hindi mo ba nakikita? Wala na siyang masabi. Presidente Wu, kamusta ang sinangag? Magsalita ka. Pinakamasamang sinangang itlog ang natikman ko. Paano nangyari ito? Ito ang pinakapangit na sinangag na may itlog na natikman ko. Okay lang iyang di masarap na kanin, Boss Su. Pero ang ganda ng katawan mo. Suotin mo tong pulang pampapayat at tumayo ka sa pinto. Mabubusog mga customer. Pasensya na, Xiao Xiao. Di ko na mapigilang mawala ang Yikoksyang at ang tahanang pinaglakihan mo. Anong nagmamadali? Wala pang desisyon. Li Jun, ang talo hindi nakakatakot. Ang duwag lang umamin ang dapat katakutan. Kahiya-hiya, pero tatanggapin kong talo ako. Isusuot ko atong damit. Huwag kang magmadali. Di sapat na ikaw lang. Kasama dapat ang anak mo. Pag inap ang akit ng customer, ang saya isipin. Hindi pwede! Xiao Tian, ako na lang magdamit nito habang buhay. Pero si Xiao Xiao di dapat madamay. Wala siyang kinalaman sa Yikoksyang. Ano, sumang-ayon ka na. Babawiin mo ngayon? Hindi pwede. Tulungan niyo si Boss Su at anak niyang magbihis. Sandali. Mapapanalo ko ang Yikoksyang? Li Jun. Boss Su, sabi ni President Wu, pangit ang sinangag mo. Nagkakagulo pa rin ang ex-asawa mo. Parang gustong-gusto mong sumuway sa usapan. President Wu, panahon na para gamitin ang kapangyarihan ng Food Association. Boss Su, talagang wala sa kay Chef Shu ang sinangag mo. Tiyak na matatalo ang Yikoksyang. Kung hindi mo... President Wu, kulang pa ng huling hakbang ang sinangag. Li Jun, anong gagawin mo sa ganitong panahon? Li Jun, tapos na to. Kahit dumating pa ang Culinary Master, palpak pa rin to. Lalo lang mapapahiya ang Yikoksyang sa kakulitan mo. Ganun ba? President Wu, tikman niyo ulit. Gaano ba talaga kasarap ito? Kahit maganda ang Guangliang wine, sinong gagamit nito sa sinangag? Nabato ka ba sa ulo? Li Jun, sinong naglalagay ng alak sa sinangag? Kung di ka marunong magluto, huwag kang makialam. Sino nagsabing nakikialam ako?
Ngayon niyo masisilayan ang himala. President Wu, subukan niyo po. Sige. President Wu, kumusta ang lasa? Parang hirap lunukin, ano? Ang galing. Nang magliyab, ang kakaibang lasa ay naging sariwa at masarap. Hindi lang masarap, ito'y banal na putahe na higit sa karaniwan. Tunay na kakanin ng hari. Para sa sinangag na ito, 11 puntos ang ibinibigay ko. Ano, 11 puntos? Banal na putahe. Iumin niyo ang guangliang wine kasama ng mahal sa buhay. Manood Isang 11 puntos na ulam na antas Diyos? 11 puntos. Paano nangyari yan? Wala pang 10 putahe sa mundo ang nakakuha ng sobrang perpektong marka mula sa samahan ng mga kusinerong dalubhasa. Paano na-stop ni Movement na Frontierang kutsyank yan? Dinududahan mo ba ang hatol ko? Pangulong Wu, kahit pangulo kayo ng Asosasyong Pagkain at Autoridad sa Kulinarya, imposibleng makalikha ang ikuuksyang ng 11 puntong putaheng makalangit. Kahit mamatay ako, Zhao Tian, hindi ako maniniwala. Legion, paano mo ito nagawa? Nagsuhol ka ba sa matanda? Chef Lin, huwag mong hamakin si Pangulong Wu. Pero kung hindi siya nagbigay, paano naging 11 puntong putahe ang sinangag ng isang ex-con? Jingya, naniniwala ka ba? Lin Yuan, ang resipe ng sinangag na to ay galing sa anak kong babae. Kahit siya nagdagdag ng huling hakbang, hindi ibig sabihin magaling siya. Xiao, sino nagbigay sa'yo ng sulat na yon? Si Papa po, ayaw niyang mawala ang yikoksiyang, ang pinakamahalaga sa inyo, at ayaw niyang maapi ako, kaya binigyan niya ako ng resipe. Sabi niya, basta meron tayo nito, panalo tayo. Ano, galing din kay Legion ang resipe? Li Xiao, ang resipe ng 11 puntong putaheng to ay gawa ng ex-con. Paano nangyari yan? Posible ba yun? Paano naging 6-star chef ang tulad mong to? Bakit hindi makalangit ang resipe ko? Bakit hindi makalikha ng ulam na antas Diyos ang resipe ko? Jingya, sabi niya sa kanya ang recipe. Naniniwala ka? Ano pa? Ikaw kaya ang nagbigay ng recipe? Hindi, Jingya. Bakit ka kakampi sa kanya? Hindi ako kumakampi. Kilala ko lahat ng chef sa Yikoksiyang. Kung may ganitong recipe sila, hindi na sila magtatrabaho dito. Kaya posibleng si Li Jun talaga ang nagbigay ng recipe kay Xiao. Nanay, naniwala ka na kay tatay, ang saya. Hindi, imposibleng kanya ang recipe na ito. Paano makakagawa ng recipe ang isang espresso? May iba pang eksperto. Sabihin mo, sino talaga ang nagbigay? Hoy, Chef na kanluranin. Ano ang iyakit mo? Kung ganito kagaling kami, matagal na sana kaming tumindig. Sa kulungan daw may trabahong pinapagawa. Baka sa kulungan niya natutunan ang recipe na ito. Tanga, pagkain ba sa kulungan ang basehan nyo? Jingya, wag sangga magyalala. Hahanapin natin ang tumutulong sa iyo. Tumigil ka, Lin Yuxuan. Ako ang nag-anyaya sa iyo. Ginagalang kita bilang Chef Lin. Pero paulit-ulit kang nagsisinungaling. Sayang ang mga pagkakataon. Wala na akong tiwala sa iyo. Suking yan, nagising ka rin sa katotohanan. Ngayong naniniwala ka na ang susunod na hakbang. Sino nagsabing naniniwala ako sa iyo? Legion, sabihin mo, saan mo ninakaw ang recipe na ito? Hindi, Sukingya. Ano ang ibig mong sabihin? Ninakaw ko raw ang recipe na ibinigay ko? Kung ninakaw, paano ko malalaman ang huling hakbang? Baka itinago mo ang dulo para magpasikat. Hindi mo ba narinig si President Wu? Dito ay 11 puntos na top tier na ulam. Mas mataas sa 10. Isang tao lang sa mundo ang makakagawa nito, ang Culinary Master. Ikaw ba ang sinasabi mong Culinary Master? Tama ka. Ako ang Culinary Master. Tama ka. Ako ang hari ng kusina. Legion, ang lakas ng loob mo, mas bagay sa'yo ang titulong Hari ng Basura. Legion, alam mo ba ang parusa sa pagpapanggap na hari ng kusina? Hindi lang ikaw, lahat ng chef sa Yikoksiyang ipagbabawal sa buong mundo. Wala na ngayon, wala nang makakapagtrabaho sa industriyang ito. Pero ako ang nag-imbento ng recipe ng sinangag na ito.
Legion, tumigil ka nga sa kakatawa. Ikaw na kinainto ang ipasa bilangguan. Paano ka gagawa ng masarap? Kahit baboy, hindi maniniwala sa'yo. Para sa akin, ninakaw mo to sa tunay na hari ng kusina. Oh, ninakaw niya talaga yan? Hindi totoo yan. Matapat ang tatay ko sa lahat. Noong aksidente 10 taon na nakalipas, pinili niyang magpiit kaysa magpakumbaba. Sa tatay ko tong recipe, hindi niya ninakaw. Tumahimik ka, Li Xiaoxiao. Anong alam mo? Pinentang ulam yan. Paano gagawin ni Li Jun? Sabi na nga ba, paano gagawa ng espesyal na ulam ang Yikoxiang? Ninakaw pala ang recipe! Suking niya, buti naman at aminado ka. Kung hindi, pag alam ni President Wu, mapapatay ang Yikoxiang. Li Jun, sumama ka sa Food Association ngayon din. Kapag pinatawad ka ng hari ng kusina, maayos pa to. Kung hindi, babalik ka sa bilangguan. Tara na. Sandali, sinong pumayag na umalis kayo? Zhou Tian, kung palaban ka, babalikan kita. Pero ngayon, kailangan kong dalhin si Li Jun. Amen? Ninakam nyo ang recipe at nanalo tapos tatakas lang? Hinding-hindi nyo ako basta-basta? Ang hari ng kusina ang pinakamataas sa industriya. Putulin nyo ang mga binti nila. Kapag dinala natin sila sa hari ng kusina, baka matulungan ang Shaike, lain na maging pinakasikat sa bansa. Gawin mo? Teka, Bata, may huling salita ka ba? Sushing niya kung mapapatunayan kung hindi ninakaw ang recipe, matatakot sila, di ba? Tama, ang pagnanakaw ng recipe ay pinakamalaking kasalanan sa kulinarya. Kung ninakaw mo ito ngayon, kahugbotuhin ka nila. Wala kang masasabi. Pero kung mapapatunayan mong lehitimo ang recipe na to, kahit 10 beses pang lumakas si Zhao Tian, hindi siya makakagalaw. Sige. Zhao Tian, kung mapapatunayan ko ang recipe, itutuloy natin ang laban? Oh, basta may patunay ka. Tsingya, huling pagsisikap lang to ng magnanakaw. Sa kanya ka umaasa. Ngayon, parang tipaklong sa kawali ang Yikoxiang. Si Li Jun lang ang pag-asa. Bilis, patunayan mo na. Sayang ang oras ko. Akala mo makakahawak ka sa mukha ko? Putang ina, mas malakas ka pala. Kapag di mo napagtibay, ako ang unang babali sa kamay mo. Li Jun, huwag kang umarte. Ipakita mo na ang ebidensya. Ex-convict lang yan. Kung may mapakita siya, kakainin ko lahat ng basura dito. Chef na kanluranin, may ganyan ka palang hilig. Sige, madali lang patunayan ang pinagmulan nito. Tatawagan ko ang Pangulo ng Samahan ng Pagkain. Siya mismo ang magpapatunay. Narinig niyo yon? Tatawagan daw niya si Zhao Jinxie, Pangulo ng Pandaigdigang Samahan ng Pagkain. Akala mo nakakatuwa manggulo sa akin? Li Jun, kilala mo ba kung sino siya? Ang Pangulo ng Pandaigdigang Samahan ng Pagkain ang pinakamakapangyarihan sa industriya. Kasing tayog lang niya si Chen Yuke na may-ari ng Hualo at si Zhou Zheng ng Superfood Group. Paano mo nakuha numero niya? Hindi ko kailangan patunayan. Malalaman niyo kung talagang may numero ako. Kumusta? Pangulong Zhao, mukhang nakilala ko na ang tunay na dalubhasa sa pagluluto. Ano ang nakilala mo ang dakilang dalubhasa? Nasaan ka ngayon? Nasa Yikoxiang restaurant ako sa Yuncheng. Pero hindi pa ako lubos na sigurado. Kaya tumawag agad ako para magpatunay. Yikoxiang? Doon mismo pupunta ang dakilang dalubhasa? Wu-chan, huwag mong ikakalat ang balita. Kung malaman ni Chen Wuke at Zhou Zheng, dadami ang kalaban natin. Magpakatino ka at magkunwari na wala kang nalalaman. Huwag mong pahiyaan ang dakilang dalubhasa. Hintayin mo ako. Sige, naintindihan ko. Bilisan natin, alis na. Laging agad sumasagot si Zhao Jinxie. Bakit ngayon hindi? Nangangahas kang makipag-away sa akin? Ano ba ang pagmamadali? May kausap yata. Tatawag na lang ulit ako. Eto, tawag mula sa dakilang dalubhasa. Hello! Hindi uktang gayar. Hello? Paumanhin. Abala ngayon ang numerong tinatawagan. Gago ka, nananabong oras pa. Kahit 10,000 tawag ang gawin mo ngayon, wala ka namang totoong numero ni Pangulong Zhao. Li Jun, akala ko may problema ka. Ito ba ang paraan mo? Sinungaling ka. Nasira ang Yikoxiang dahil sa'yo. Suking niya, sisihin mo ang walang kwentang asawa mo. Kakalabas lang sa bilangguan, nananakit pa sa'yo.
Siraan ang kamay nitong magnanakaw. Gibain ang Yikuxiang. Upo. Ano ang gagawin nyo? Huwag niyong saktan si Papa. Xiao, takbo na! Ano ang ginagawa nyo? Tigilan nyo. Anong ginagawa mo? Tumigil ka ngayon din. Hindi pa tapos ang Culinary Master Challenge. Sino ang maglalakas loob gumamit ng dahas dito? Presidente Wu, ninakaw ng lalaking ito ang recipe ng Culinary Master at inaangkin pa niyang kilala si Presidente Zhao. Napakalubhan itong krimen na ginagawa niya. Nililinis ko lang ang mundo ng pagluluto sa ngalan ng Culinary Master. Hahatulan ng patas ang tama at mali. Ngunit mahalaga ang mga patakaran ngayon ng Culinary Master Challenge. Paano mo nagawang kumilos ng padalos-dalos dito? Boss Su talo na ng 2 beses ang Yikuxiang. Ang huling round na ito ang magdedetermina sa kaligtasan ng Yikuxiang. Sino ang ipapadala mo para lumaban? Ako ang makikipaglaban. Qingya, ako na lang ang lumaban sa round na ito. Hindi pwedeng matalo ang Yikuxiang sa round na ito. Tumahimik ka, Li Jun. Akin ang Yikuxiang. Ano ang kinalaman mo dito? Mas gugustuhin ko pang masira ang Yikuxiang kaysa sa'yo. Sinusuportahan kita. Hayaan mong makita nitong tuso kung ano ang tunay na integridad ng chef. Final round, walang tiyak na tema. Malaya ang bawat panig na lumikha. Oras, 1 oras. Ipakita ang putahe na pinakamahusay na kumakatawan sa lasa ng tahanan sa puso mo. Malayang lumikha ang lasa ng tahanan? Nakakainteresante. Kung gayon, ako mismo ang makikipaglaban at magsaya kasama ka. Si Zhao Tian? Siya mismo ang makikipaglaban? Si Boss Zhao ay nagtago sa loob ng maraming taon. Mukhang babalik na siya ngayon. Makinig kayo. Ako si Zhao Tian, ang nanalo ng Tao Tea Silver Spoon sa Great Chef Food Competition 3 taon na ang nakalipas. Ang pagkuha sa Yikuxiang ay para lamang maghanda ng daan para sa aking paparating na partisipasyon sa food competition. Ngayon, gagamitin ko ang maliit mong restaurant bilang entablado para sa aking pagbabalik laban. Ang Tao Tea Silver Spoon, iyon na ang pinakamataas na karangalan, ikalawa lamang sa Golden Crown ng Culinary Master. Talagan ngang si Zhao Tian. Mabuti, dahil napili na ng magkabilang panig ang kanilang mga kalahok, magsisimula na ang kompetisyon. Pagluluto ng isang mangkok ng egg noodles na mano-mano na pinakagusto ni Xiao Xiao, iyon ang lasa ng tahanan sa puso ko. May talim dito! Nanay, anong nangyari? May naglagay ng patalim sa harina. Hindi mo pwedeng lutuin ito ng ganito. Di lang lasa ng pagkain maapektuhan. Malalang epekto rin ito sa'yo kapag mali ang paghahanda. Boss Su, wala kaya tang swerte sa langit? Mas mabuting sumuko ka na at magsuot ng damit na ito para mas mabawasan ang hirap mo. Narating na natin ang puntong ito. Wala na ba talaga akong choice kundi sumuko? Hindi, musta. Suking nga naalala mo ang sinabi mo nang makulong ako 10 taon. Ano? Sabi mo ni Li Jun, ang utang mo sa amin ni Xiao Xiao di mo mababayaran habang buhay. Tama. Ano man ang dahilan ng pagkakakulong ko, may utang akong 10 taon sa iyo at buong pagkabata kay Xiao Xiao. Ngayon, bayaran ko ang utang gamit ang kamay ko sa kompetisyong ito. Kapag nanalo ako, mawawala ang utang. Maliligtas ang Yikuxiang at mapapanatili ang dignidad ni Xiao Xiao. Kapag natalo, ibibigay ko ang buhay ko bilang Li Jun. Nanay, pakiusap. Palaruin mo si tatay. Huling pagkakataon na natin to. Kaya niya, Tor. Pagkatiwalaan mo ulit siya, 1 beses pa. Sige la. Ay, Jun, naitanan mo! Sinabi mo! Zhao Tian, nasugatan ng kamay ko pero di ako atras sa kompetisyon. Hiling kong palitan ng contestant. Sumasang-ayon ba ang shikilay nyo? Kahit isama mo ang pinakamagaling na chef, di mo ako matatalo. Ano ang ipapalit niyong contestant? Li Jun, ikaw ang lalahok. Kapag natalo ka, kahit maging multo ako, hindi kita pakakawalan, Sushingya. Huwag kang mag-alala. Ako si Li Jun, di pa nabigo magbayad ng utang sa buong buhay ko.
Ito, tatak ng pinakamahusay na chef. Siya, ex-convict lang si Lee Jun. Paano siya nagkaroon nito? Paano niya nakuha ang tatak na ito? Boss, baka nagpatato siya niyan. Mukhang tama nga. Ninakaw niya recipe ng culinary master. Hindi imposible na peke ang tattoo. Pero peke ang tattoo na ito. Malalaman natin kung totoo o hindi pag natapos lutuin ang putahe mamaya. Mukhang mataas ang tiwala ni Chef Shu kay Boss mo, Jao. Ang nakakalaga sa akin ay pagluluto. Kung manalo or matalo si Sheikh Lai ay hindi ko masyadong pakialam. Pero sa tingin ko, hindi siya matatalo. Talaga? Kaya pala tawag nila sa'yo, Diyos ng Alak. Magaling ka pumili. Chingya, tingnan mo, ang dating preso na ito ang tagal maghiwa ng gulay. Mas mahina pa ang galing niya kaysa pamangkin kong 3 taong gulang. Ano bang alam mo? Sabi ni Dad, magandang trabaho ay nangangailangan ng oras. Maraming kaalaman dito na hindi mo naiintindihan. Manahimik ka, tigil na ang away. Shock Xiao, kung matalo ang dad mo sa kompetisyon, hindi mo na siya makikita habang buhay. Naniniwala ako kay Dad. Siguradong mananalo siya. Sino ang mag-aakala? Ang taong minamaliit ng lahat dito ay ang sikat na culinary master. President Wu, tikman niyo po. Ang pangalan ng putahe ko ay Ice and Fire Dual Heaven. Ito na ang una, hindi. Pangalawa na beses nakatikim ng napakasarap na pagkain, maliban sa gawa ng culinary master. Layers, lakas at pagka-dominate, sakdal na pagkakaisa. Zhao Tian, nalalapit ka na sa antas ng culinary master. Panahon na para sa bago na maupo sa trono ng culinary master na matagal ng bakante. Pangulong Wu, ilang puntos para sa Ice and Fire Dual Heaven? 11 puntos, talagang karapat-dapat. Ano, 11 puntos? Uminom ng Guangliang wine kasama ang mga mahal ninyo. Guangliang wine. Kahit walang recipe ng culinary master, nakagawa siya ng putaheng 11 puntos. Anong kinakatakot mo? Hindi pa nga niya natitikman ang luto ko. Walang kwenta, sayang lang ang oras. Suking niya, aminin mo ng talo ka na. Tulungan niyo si Boss Su magbihis. Sandali. Ayon sa rules ng Culinary Master Challenge, ang resulta ay pagkatapos lang matikman ang mga putahe. President Wu, ang pangalan ng putahe ko ay Pag-uwi ng Diwata and panalo ito sa yelo at apoy mo. Pag-uwi ng Diwata? Bakit ngayon ko lang ito naririnig? Kahit ang Culinary Master hindi ito naluto, akala mo matatalo mo ako? Akala mo sa magandang pangalan masarap na? Ang babaw mo! Chingya, sinabi ko na, ang pagtitiwala sa ex-con ay problema. President Wu, tikman mo na ang luto ng ex-con para matapos na to. Naghihintay pa ako ng sayaw ni Suking niya. Tikman ko nga! Ito ba ang pag-uwi ng Diwata na sinasabi mo? Take-out lang ba ito na binili mo? Legion, bakit mo ginawa to? Kahit sino na lang sana may malutong man lang. Ginawa mo lang karaniwang rice toppings. Napakapangkaraniwan. Nagbibiro ka ba? Pagkatikim ni President Wu, malalaman natin kung biro to. Ang tigas talaga ng ulo mo. President Wu, pasensya na sa pagpapakain ko ng basura. Pagkatapos ng laban, tiyak ako magsusorry. Pero bigyan muna tayong patas na hatol, saka ko pagbabayarin itong mga chef. Tikman ko na yan.
Ikaw, bakit ka umiiyak? Ano sa palagay mo? Umiiyak si President Wu dahil sa latak na kanin na to. Kung ganon, di na kailangang ibagsak ni President Wu ang Yikoxiang. Legion, nakita mo ba yon? Ito ang ulam na ipinagmamalaki mo. Ginamit mo pang linlang kay Xiaoxiao. Ganito na ito 10 taon na ang nakalipas hanggang ngayon. Bakit wala akong tiwala sa isang bagay na gagawin mo? Hoy, Li Xiaoxiao, nakita mo ba yun? Ito ang amang basya ikan mong itanangi mong parang Diyos. Nangahas pang magsinungaling sa inyong magayna para lang mapanood kayong magpahiya. Dati ko pa sinabi, maniwala kayo sa akin, nasyahan na ba kayo? Hindi yan totoo. President Wu, sabihin mo na ang nararamdaman mo. Sabihin mong hindi naman ganun kasama ang luto ng tatay ko. Li Xiaoxiao, napipi na si President Wu sa lasang kanin na to. Magpaalam na kayong talo kasama ng nanay mo, sumayaw na lang kayo. Baka bigyan pa kayo ni President Wu ng 1 o 2 puntos. President Wu, anong nangyari sa'yo? President Wu, huwag mo nang tapusin yan. Walang magsasabing nasasayang. Wala na. Nasiraan na ng ulo si President Wu sa lasang pagkain. Arestuhin niyo sila. Hindi pagkain ang ginawa nila, laso! Legion, sinira mo talaga ako. Ang masarap na pagkain ay dapat hinihimay. Di ko maintindihan kung bakit kayo nagmamadali. Nagmamadali ka, di ba? Kaya bawat isa sa inyo ay papakainin ko. Mga aso lang kakain ng pagkain mo? Bakit nakatayo lang kayo? Kilos. Anong ginagawa mo? Sinabi kong hulihin sila, hindi tumayo dyan. Huwag mo akong pigilan. Gusto kong kumain. Isang tubo lang ng pagkain ni Legion, ganto na. Mga baliw silang lahat, baliw. Gago ka, kumakain ka pa? Kain ko yan. Ano bang nangyayari? Legion, ano ba talaga ang nilagay mo? Wala akong nilagay. Likha lang ng isang tunay na kusinero. Mga gago, di pa ba kayo kumain sa buhay ninyo? Masarap ba talaga to? Boss, hindi dahil masarap. Parang kumakain kami ng... Lutong nanay na matagal nang wala. Sa Fairy's Homecoming na to 10-10. Ano? 10-10? Paano ito nangyari? Simpleng rice bowl lang ito. Paano nakakuha ng 100 puntos? Pangulong Wu, nagkamali po ba kayo? Kung itsura lang pagbabasihan, karaniwan talaga ang rice bowl na ito. Pero minsan ang pagkain ay hindi lang para sa tiyan, kundi para rin sa puso. Anong puso sa pagluluto? Hindi ba't masarap lang ang importante? Kahit sino pwedeng gumawa ng masarap na pagkain kung marunong. Pero ilan ang makakapagluto ng may pagmamahal? Kahit anghel na malayo sa tahanan, may uuwian. Ang ulam na ito ay tinatawag na pag-uwi. Pag-uwi? Tingnan natin ang special sa pag-uwi mo. Nanay? Xiaotian, anong ginagawa mo? Dali, kumain ka na. Nay, ako. Ang tagal mong hindi umuwi. Inom ka muna kay tatay. Tay, hanggang ngayon Guangliang wine pa rin paborito mo. Oo, Guangliang wine ay sikat, masarap, mura at subok na. Pero higit sa lahat, ito'y malambot at may malalim na lasa. Tuwing iniinom ko, naaalala ko kalokohan mo nung bata ka. Sige na, kumain na kayo. Pag-uwi ng diwata, kaya pala 100 puntos ang bigay dito. Chef Lee, paumanhin sa lahat ng paghamak ko sa'yo. Inaanyayahan kita maging head chef sa Shaikilay Restaurant. Kaya Panginoon ng Kusina ang tawag sa kanya. Kayang ilabas ang buong potensyal ng pagkain.
Pagkain ang pangunahing pangangailangan ng tao. Ang payak na katagang puno ng kahulugan, Presidente Zhao. Naintindihan ko na kung bakit gusto mong tularan ng Panginoon ng kusina. Umiyak ang maton. Nagaanyaya pa kay Li Jun na maging head chef sa Shikilai. Isang 100 puntos na putahe gawa ng ex-con? Hindi ako naniniwala, hindi talaga. Ayos, Nay, naniwala ka rin? Sabi ko na magaling magluto si tatay. Hindi ako nagsinungaling. Chef Lee, pumunta ka sa Shikilai ko. Hindi ako sasali sa resto mo. Lalo't hindi mo pa tinutupad ang usapan. Tama! Natalo ang Shikilai. Tuparin mo ang pangako. Suking niya, ano ang ipinagyayabang mo? Kung hindi sumama si Chef Lee, wala sanang kwenta ang Yikokxiang. Chef Lee, kahit anong kondisyon o hiling mo, kaya kong tugunan. Zhao Tian, ano yung problema mo? Tumaya ka laban sa Yikokxiang, natalo ka, kami ang may karapatang magtakda. Xingya, sabihin mo ibigay niya ang Shikilai. Magiging pinakamalaking restaurant sa Yuncheng ang Yikokxiang. Li Jun, nagkamali ako sa'yo. Akala ko hindi ka nagagaling magluto dahil nakakulong ka. Ikaw ang nagpanalo para sa Yikokxiang. Ikaw ang dapat magtakda ng kondisyon. Tama. Bilisan mo na, Tay. Gusto kong makita kang magluto dito sa Yikokxiang. Sabi ng nanay mo, wala akong kinalaman sa Yikokxiang. Sumali lang ako dahil sa'yo. Bahala na kayo sa Shikilai. Wala ako doon. Li Jun, anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na ba sa akin? Ikaw ang laging gustong maghiwalay, hindi ako. Hindi ako. Ikaw ang may kasalanan. Ako? Matagal nang gustong tulungan ni Chef Lee ang Yikokxiang, ngunit hindi siya pinagkatiwalaan ni Boss Su. Kung noon pa tumulong si Chef Lee, matagal nang natapos ang kalokohan na ito. Suking niya, nandito lang ang napakagaling na chef pero pinalayas mo pa. Kaya pala ang Yikokxiang matagal na pero maliit pa rin. Bibigay ko ang pagiging may-ari ng Shikilai para kay Chef Lee. Humihingi ako ng tawad sa inyo at sa Yikokxiang sa mga nagawa ko. Mula ngayon, kahit anong sabihin mo, gagawin ko ng walang pag-aatubili. Boss Su, simulan ngayon, Yikokxiang na ang numero 1 restaurant sa Yuncheng. Nasiyahan ka na? Li Jun, galit na galit ka talaga? Hindi mo ako patatawarin? Galit? Patawad? Hindi ako nagluluto para sa tagumpay o kasikatan. Kung pinagkatiwalaan mo ako noon, nandito pa sana ako sa Yikokxiang. Naitaguyod ko na sana ang magandang kinabukasan ninyong mag-ina. Pero naniniwala ka pa sa paninira ng isang kanluranin kaysa kay Xiaoxiao at hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong ipaglaban ang sarili ko. Suking niya, dapat kang magpasalamat. Kung hindi sumugod si Chef Lee ngayon, Shikilai na ang Yikokxiang. Zhao Tian, ano bang ipinagmamalaki mo? Talunan ka lang. Xingya, wala si Li Jun. Kahit marunong magluto, galing lang siya sa mahabang pagkakulong. Sa paningin ko, hindi siya karapat-dapat. Xingya, sinaktan mo ako? Sinaktan? Hindi lang yon. Mula ngayon, huwag ka nang babalik sa Yikokxiang. Xingya, nagkakamali ka. Kapag pinalayas mo ako, wala ka nang makukuhang chef. 6 na bituin ang aking ranggo. Mas magaling na chef? Pinag-aral ko si Xiaoxiao sa'yo. Ano ba ang itinuro mo? Kung hindi bumalik si Li Jun sa bilangguan, hindi ko malalaman ang katotohanan. Sayang lang ang oras ni Xiaoxiao sa pag-aaral sa'yo. Itapon ninyo nitong sinungaling na kanluranin. Xingya, pagsisisihan mo ang pagpapalaya sa akin. Kung di ka titigil, sampal ko bibig mo. Lumabas ka? Pagsisisihan mo ito, Xingya. Li Jun, alam kong may galit ka sa akin. Pero ang Yikokxiang ay mapapasa Xiaoxiao balang araw. Pwede ka bang manatil para kay Xiaoxiao? Para kay Xiaoxiao, huwag kang umalis. Chef Lee, pakiusap, huwag po kayong umalis. Chef Lee, nakikiusap ako. Huwag kang umalis. Oo, tatay. Gusto ko ring manatili ka. Huwag kang aalis. Sige, papayag ako pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Pwede akong manatili sa Yikokxiang pero huwag makialam sa paggabay ko kay Xiaoxiao. Sige, payag ako. Huwag magmadaling pumayag. At gusto kong maibalik ang pag-aalaga kay Xiaoxiao. Kung patuloy niyang susundin ang mga utos mo, masisira siya balang araw. Bawiin ang pag-aalaga, ako. Nanay, pumayag ka na kay tatay. Xiaoxiao, malaki ka na, pwede ka nang magdesisyon mag-isa. Sige, payag ako. Hindi ako pumapayag.
Hindi ako pumapayag. Tatay, ano po ang ginagawa ninyo dito? Anong ginagawa ko? Mukhang nakalimutan mo ang pangako mo noon. Dinisiyahan ko na si Legion gaya ng gusto mo. Ano pa ang kailangan mo? Noon matigas ang ulo mo. Isinuko mo ang 10 taong pagsisikap ng pamilya Su sa'yo at tumakas kasama nitong walang kwenta. Dahil dito ay napahiya ang buong Angkan Su. Pinabayaan ko na lang noon basta hiniwalayan mo itong walang silbi. Pero hindi mo dapat pinabalik pa ito. Tama na, tatay. Kung wala si Legion ngayon, bagsak na ang Yikokxiang. Kung talunan siya, ano ka? Nanonood lang habang naghihirap kami sa labas. Ano ako? Sarili mong desisyon ito. Karapat-dapat ka. Noon pinilit kong pigilan ka sa walang kwentang lalaking ito. Nakipagtanan ka. Kung di ko nalaman nakalaya siya, magbabalikan ba kayong dalawa? Hindi mo ito problema. Wala kang pakialam? Sige. Wala akong pakialam sa gusto ninyong dalawa. Pero dugong Su si Xiaoxiao, kasama ko siya. So, Tiancheng, anak ko si Xiaoxiao, hindi mo siya makukuha. Tatay, hindi pwede ito. Huwag gamiting kasangkapan si Xiaoxiao. Kaya niyang magdesisyon. Anong alam ng batang to? Bibigyan siya ng pamilya Su ng magandang buhay. Kunin na. Anong Su family yan? Di ko yan kilala. Walang makakaagaw sa anak ko ngayon. Ex-convict ka lang. Huwag kang magpanggap. Huwag pansinin to. Kunin niyo na siya. Tanda, hindi ka pwede mambastos dito. Jotian, may-ari ka lang ng Shaiklai. Makikialam ka sa Su family? Makakialam ako ngayon, sigurado. Wala kang karapatan dito. So, Tiancheng, kung confident ka, labanan natin sa Culinary Master Competition. Kapag ako nanalo, akin si Xiaoxiao. Hinahamon mo ang pamilya Su? Akala mo Culinary Master ka dahil tinalo mo sila? Ano? Sabihin mo kung may lakas ka ng loob? Legion, hindi ka ba natuto sa 10 taon mong pagkakabilanggo? Hanggat hindi mo naabot ang antas ng Culinary Master, kahit pa manalo ka sa mundo, aso ka lang sa harap ng pamana ng pamilyang Su, wala kang karapatang makipagkumpara sa amin. Su Tiancheng, 10 taon na ang nakalipas, ginawa mo akong saksi para sa pamilyang Su. Pinagbintangan mo ako. Ngayon binabaliwala mo ang usapan. Ano? Legion, ibig mong sabihin dahil sa pamilyang Su ka napakulong? Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo nitong lalaking to? Pumayag siyang makulong para takpan ang pamilyang Su. Ang kasunduan ay hindi na kami makikialam sa'yo. Sa loob ng 10 taon, hindi ako nakialam sa Yikokxiang. Pero wala sa usapan ng anak mong si Li Xiaoxiao. Paano mo nasabing sinisiraan namin ang pangalan? Tandaan mo, walang makakaagaw sa anak ko ngayon. Ex-con, naghahanap ka ng kamatayan. Legion, huling pagkakataon mo na to. Iwan mo ang anak mo sa akin at hindi ko pakikialaman si Suking niya. Kung pipigilan mo pa ako, huwag kang magalit kung magiging brutal ako. Si Chef Li ay bisita ng Shaikelai at ama ni Xiaoxiao. Sino ang pumayag na magsalita ka? Ang pamilyang Su ang nagmana ng mga teknik ng imperyo. Ako ang batas dito. Si Xiaoxiao ang may pinakadalisay na 5-taste spiritual root. Paano namin siya pababayaang malayo sa amin at maloko ng magnanakaw? Ako'y kunin mo siya. Opo. Teka, Ama, nakikiusap ako. Bigyan mo si Legion at Yikokxiang ng panibagong pagkakataon. Suging niya sa kanila ka pa rin kakampi? Ang paligsahan ng mga dalubhasang kusinero sa susunod na buwan. Kung mananalo si Legion, karapat dapat siyang maging gabay ni Xiaoxiao. Pagdating ng panahong iyon, wala na akong sasabihin pa. Malaya si Xiaoxiao na pumili. Kung matalo siya, uuwi si Xiaoxiao. Wala na kaming magiging reklamo. Kampeonato, isang ex-convict ang manggahas humamon sa gintong korona. Suking niya, pinagtatanggol mo siya sa ganitong kahibangang dahilan? Natatakot ba ang angkan ng Su na makipagkompetensya sa akin? Lolo, kung hindi mo papayagan si Papa, hindi ako magluluto kahit sumama ako sa inyo. Xiaoxiao, ano sa palagay mo ang paligsahang ito? Tila bangketa lang na basta makakasali. Sa tingin mo karapat-dapat ang ex-convict na ito? Karapat-dapat? Kung wala ako, hindi ito matatawag na paligsahan. Hambog, mangmang! Kilala ang paligsahan dahil sa mga dalubhasang kusinero. Yung magwawagi ay makakalaban sa pinakadakilang kusinero. Anlang mananalo ang magiging bagong hari ng kusina. Isa kang hampas lupang walang kwentang kumandidato. Tama na, Legion. Huwag ka nang magmalaki. Akala mo ba ito'y basta paligsahan tulad ngayon?
Kahit hindi karapat-dapat ang Yikuxiang, may iba pa dyan. Boss Zhao, kwalipikado ang Shikelai, hindi ba? Oo naman. Kung papayag si Chef Lee, lahat ng resources ng Shikelai ay sa kanya. Buong puso ko siyang paglilingkuran. Lolo Zhao, sapat na ba itong kwalifikasyon? Suportado ng Huamanlo ang Shikelai, syempre kwalipikado ito. Zhao Tian, sigurado ka bang kalabanin ang pamilya Su para sa mayabang na ekspreso? Kahit may masamang reputasyon ako, Zhao Tian, laging iginagalang ko ang malalakas. At si Chef Lee ang nagturo sa akin ng tunay na pagluluto. Natural lang na suportahan ng Shikelai si Chef Lee. Kayabangan, paano mo hinamak ang titulong Culinary Master? Huff! Sige, Li Jun, dahil gustong-gusto mong mapahiya, tutulungan kita. Suging niya, tandaan mo ang pangako mo. Pag nagkita tayo sa kompetisyon, ipaparamdam ko ang pagitan ng ating kakayahan. Alis na! Tatay, ang sindak ni Lolo, huwag kang sumali sa kompetisyon, ha? Ilabas mo ako rito, dalhin niyo ako. Huwag kang matakot, Xiao Xiao. May mga bagay na dapat tapusin. Pangako ko sa'yo, anak, mananalo ako. Baabawiin ka. At ang marangal na buhay na para sa atin. Legion, hindi mo alam kung ano ang kinakatawan ng pamilya Su? Chef Lee, kahit nagyabang ako kanina, ang pamilya Su ay 100 taon ng dinastiya ng mga chef. Hindi sila sumasali sa kompetisyon, pero kilala ang galing nila sa buong bansa. Kumpiyansa ka ba talagang mananalo ka? Malalaman mo pagdating ng kompetisyon. Sa palagay ko, nagpadalos-dalos tayo. Akala mo ba'y simpleng paligsahan sa pagluluto lang ang Culinary Master Competition? Ano pa ba dapat? Ang angka ng Su ay tunay na pinagmamalaki ng tradisyonal na sining sa pagluluto na nagmula kay Suyo, tagapamahala ng kusina ng imperyo at tinaguriang santo ng pagluluto. Si Suyo ang kinilalang dakilang kusinero ng kanyang panahon. Ano naman? Ang ama kong si Su Chencheng ang pinakamagaling sa angkan namin sa loob ng 100 taon. Buong-buo niyang nakamit ang lahat ng tradisyonal na pamamaraan namin. Kaya niyang buhayin ang tunay na enerhiya ng sangkap. Ang mga niluto niya'y hindi pangkaraniwan. Direktang nakapagpapalusog at nagtuturo ng tamang landas. Hindi siya lumalabas dahil walang karapat-dapat na kalaban sa panahon ngayon. Sa paligsahang ito, iisa lamang ang layunin ng angkan namin. Mabawi ang korona at patunayang kami ang tunay na hari ng pagluluto. Ano pa nalaban mo? May teknikong natutunan mo sa kulungan? Paglipas sa karaniwan, pangako lang yan. Hindi pangako. Totoo ito. May mga ipinagbabawal na pamamaraan kami tulad ng paggabay sa enerhiya at pagbibigay buhay sa sangkap na hindi kayang unawain. Ang kakayahan ng ama ko, hindi lang pantay, baka mas mataas pa sa dakilang kusinero. Hindi ka mananalo, Legion. Sumuko ka na. Taratakas na tayo kasama si Xiao Xiao. Hindi mo kayang unawain ang kapangyarihan ng angkan namin. Mas malakas pa sa dakilang kusinero. Mali ka, Chingya. Ang titulong, yan ay limitasyon ng mundo, hindi sa akin. Paglabas ko, mapapatunayan ko ang dakilang kusinero ay pasimula pa lamang. Legion. Suking niya, umuwi ka. May importante akong sasabihin. Suging niya, umuwi ka na. May importante akong sasabihin sa'yo. Itay. Tay, 10 taon na. Bakit hindi mo sinabi na dahil sa Su family nakulong si Legion? Kaya pala naalala mong ako ang ama mo? Hindi makakahalo sa dugo ng Su family ang basurang kauri niya. Kung ganoon, bakit pinipilit mong kunin si Xiao Xiao pabalik sa Su family? Dahil hindi pwedeng maputol ang pamanan ng Su family. Xingya, ikaw lang ang tagapagmana ng Su family. Noong 10 taon nakalipas, sinalo ni Legion ang kasalanan ng kapatid mo. Hindi na kayang magkaanak ng kapatid mo. Kaya kailangan nating kunin si Xiao Xiao para maging tagapagmana. Ito ang Imperial Chef Gold Order ng Su family. Tanging may hawak nito ang karapat-daming bumasa ng sekretong aklat ng Su family. Kapag nakuha natin si Xiao Xiao, gagawin ko siyang pinakamagaling na chef sa mundo. Ayoko niyan at siguradong ayaw din ni Xiao Xiao. Kung ganun, magkita na lang tayo sa paligsahan. Sa tingin mo basta-basta ka na lang aalis? Itay, anak mo ako. Nagbabanta ka ba sa akin? Ako ang leader ng Su family. Para sa akin, walang mas mahalaga kaysa pamilya. Ang lakas ng loob mong sabihing pamilya ang pinakamahalaga.
May nagpaalam ba sa akin bago arestuin ang mga tao ko? Talunan, mga haskang pumasok sa angkan ng Su. Papatayin kita. Tama na. Legion, akala mo kaya mong talunin ang Angkan Su sa paligsahan ng pagluluto? Bukas natin malalaman sa laban. Hambog, Legion, kung hindi nagkagipit ang Angkan Su at kailangan si Xiao para sa aming lahi, hindi ka man lang karapat-dapat na makaharap ako. May 10,000 dito sa card na ito. Kunin mo at huwag nang lalapit kay Xiao. Hindi na kayo gagambala ng Angkan Su at Qingya. Pera? Wala akong interes dyan. Legion, huwag kang walang utang na loob na napakalaking biyaya na pinagbigyan ka ng aming punong angkan. Ang yabang mo na, akala mo ba importante ka na? Legion, para kay Xiao, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Makakatayo ka pa ng sarili mong buhay. Kung hindi... Su Tiancheng, lumana ang mga pamamaraan ng Angkan Su. Etong card sarilihin mo na. Sa paligsahan gigisahin ko ang kayabangan nyo gamit ang mas mahusay na kasanayan. Sige, ang lakas ng gigil. Mukhang napakatagal nang nagkubli ang Angkan Su. Nakalimutan na ng mundo kung sino ang tunay na hari sa kusina. Tay, tumigil ka. Di mo alam, baka si Legion ay talagang... Tumahimik ka, Sukinya. Bulag ka sa lalaking ito. Ang kahihiyang dala niya, gagantihan namin ng 100 beses. Sa paligsahang ito, sisirain mo ang pangalan mo ng walang bawian. Guro, wag na nating patagalin pa. Pasagin na natin ang kamay niya para hindi na makaluto. Huwag niyong saktan. Kung mananakit kayo ngayon, iisipin ng lahat na takot tayo. Na para di makalaban, siniraan natin siya. Takot? May makakatalo pa ba sa Angkan Su? Pwede kitang payagang umuwi. Ano naman? Su Tiancheng, dapat pasalamat kang hinayaan ka ni Qingya. Ikaw. Ginoong Li, ang tapang mo. Yang Angkan Su, di ka man lang natakot? Matatakot na siya ang dapat manginig. Ginoong Li, si Qianwuke po ay nagpupugay. Ginoong Li, ako si Zhao Jinshe, ang haring kusinero, ay bumabati sa pagbalik mo. Kuya Li, huliman si Zhao Jing. Nandito na. 7 bituing restaurant. Asahan ka. Pakita ka naman, Ginoong Li. Ginoong Qian, Pangulong Zhao, Director Joe, kayong lahat ay tawag kay Jili? Legion, ano ang nangyayari rito? Tatay, sino sila? Sa inyong tatlong may mataas na katayuan, baka hindi kayo magkasya sa maliit kong tindahan. Jili, bakit ganyan ang salita nyo? Kayo ang... Walang saysay kung sino ako. Bukas ang paligsahan ng mga dalubhasang kusinero. At ang panalo lang ang mamumuno sa mundo ng pagluluto sa susunod na 10 taon. Jili, napakamapagkumbaba niyo. Sa pagpalag niyo, parang prosesyonal na lang ang laban. Tama na ang papuri. Pangulong Zhao, kakatawan ng Shikilay ang Yikaoxiang. Bilang tagapangasiwa ng paligsahan, wala kayong tutol, di ba? Jili, sobra naman. Masaya ako kung sasali kayo. Ang hindi ako lang maintindihan, sino ang karapat-dapat sa personal niyang paglahok. Malalaman niyo bukas. Pagkatapos ng laban bukas, dadalhan namin kayo ng mga handog para sa inyong tagumpay. Tatay, dito ba ang paligsahan ng mga Master Chef? Ang laki ng lugar na ito. Tingnan mo, parang si Zhao Tian mula sa Shaikai niyan. Wow, nariyan din si Shufu, ang Diyos ng alak. Ganito ba kahirap ang paligsahan ngayong taon? Lahat ng kalahok dito ay mga eksperto. Panoorin, magsisimula na ang paligsahan. Pasalamat sa Guangliang Wine. Gawa sa dalisay na butil at tunay na sangkap. Buong suportado ang paligsahang ito ng Guangliang Wine.
yung competition answer may dalawang round. Sa unang round, pipiliin natin ang 3 pinakamalakas. Ngayon, pakitanggalan natin ng papuri ang mga kalahok. Bakit wala pa si tatay at ang iba? Baka natakot sila at umatras na. Huwag na natin silang pansinin. Maghanda na tayo sa mga pwesto natin. Pagkitipon lang ng mga talunan ang pag-aksaya ng oras. Hindi kailangan ng 2 round. 1 round lang sapat na. Inumin ang Guangliang wine kasama ang pamilya. Panoorin ang Diyos ko, Pamilya Su ang narito. Ang isang siglong pamilya ng imperial na chef, nagpakita sila sa publiko. Ang kompetisyong ito ay magiging pinakamataas na kalidad sa kasaysayan. Ginoong Su, dahil narito kayo sa paligsahan, sasali ba kayo mismo? Masyado nang nagtago ang aming pamilya. Ngayon kahit sino ay may lakas ng loob na sumali. Nandito kami para ipakala ang tunay na paglulutong nakabatay sa Q. Kung ako mismo ay sasali, depende kung kaya ng mga itong talunan ang aking estudyante. Sulia, narito. Gamitin mo ang aming tradisyon para makita ng mga palakang nasa balon ang lawak ng langit. Opo. Ito ang Ice Soul Silver Carp mula sa North Polar Ice Abyss. Ayon sa alamat, namamatay ito kapag nahugasan at natutunaw sa apoy, imposibleng maluto. Wala na. Gamit na agad ng Pamilya Su ang mga maalamat na sangkap. Malamang masisira ang lahat ng kalaban. Chef Lee, grabe ang Pamilya Su. Gamit na agad nila ang pinakamahusay na sangkap. Pakitang tao lang, bigyan niyo ako ng tokwa. Li Jun, alam mong talo ka na kaya naghahanap ka ng tokwa para magpakamatay. Ang katawa-tawa mo. Malalaman natin kung sino ang tunay na luko-luko. Sumanggap na ang lahat, simulan na natin ang paligsahan. Lihim na teknik ng buhay na pagluluto, paggabay ng sheep. Ay, ang lamig. Naging yelo na ang inumin ko. O di ba daysok ng key sa katawawan? Ang lihim na teknik ng buhay na pagluluto. Ito, tunay ngang nawawalang sinaunang pamamaraan. Ang kanang Su, tunay na karapat-dapat sa reputasyon. Prisonong yelo na nagtatakip sa langit, siksikin. Saan siya panangyarihan nga ang kansu? Buhay na pagluluto sa gabay ng ki, pagsakop sa hiwaga ng langit at lupa. Ang tatay mo, baka siya. Sabi ni tatay, ang payak na sangkap ay laging niluluto sa pinakasimpleng paraan. Naniniwala akong mananalo si tatay. Ito, ang kutsilyo, bakit parang pamilyar? Kung tama ang alaala ko, isa ito sa dulti kagamitan ng dakilang kusinero noon. Ang banal na kutsilyo ng pakinig sa tagsibol. Paano napunta sa kanya ang banal na kutsilyo ng dakilang kusinero? Ano naman kung nakuha niya ang kutsilyo ng culinary master? Kung pangit ang pagluluto niya, kahit anong galing ng kutsilyo, walang kwenta. Himala! Tunay na himala sa mundo ng pagluluto. Kapag ginamit na ang sinaunang paraan ng Pamilya Su, sino pa ang makakalaban? Li Jun, bakit tofu pa rin ang pinuputol niya? Tofu lang? Anong klaseng putahe bang yan? Pangbahay na tofu? Nababaliw na ba siya? O sumuko na? Li Jun, mabuti pang makinig ka. Kung susuko ka ngayon at magpakumbaba sa amin, baka bigyan pa kita ng awa.
Nakakainis. Ang galing sa paggamit ng kutsilyo. Istilong jade hiding its edge. Tunay na pagbabalik sa payak. Aning's technique na ito ay umabot na sa rurok ng kagalingan. Kayang gawing banal ang karaniwang sangkap. Walang pinagkaiba sa sinaunang key guidance. Hindi ka panipaniwala. Talagang hindi mapaniniwalaan. Sa isang banda, ang sinaunang banal na technique ng Su family na nagmumula sa langit at lupa. Sa kabilang banda, ang ultimate knife skill ni Li Jun na nagpapalit ng ordinaryo sa pambihira. Mahirap hulaan ang magiging resulta ng laban na ito. Puro pasikat lang. Gano'n man kaganda ang knife skill, ordinary pa rin. Paano ito makakapantay sa banal kong putahe na may lamang esensya ng Ice Soul? Mga apurado pakiusap. Ito, ang dalisay na lamig na may halong hindi maipaliwanag na tamis, sumabog sa bibig at dumiretso sa tuktok ng ulo. Bawat pores ko ay humihinga ng malamig na hangin. Hindi ito ordinaryong piging sa panlasa, na ilabas ng perpekto ang esensya ng buhay. Hindi pagkain ng karaniwan, may key energy ito at umabot sa pinagmulan. 10 puntos, hindi 11 puntos. Ang Su family ang panalo. Walang duda, ang sinaunang pamamaraan ay walang katumbas. Nakita mo ba yun, Xingya? Sa harap ng sinaunang pagluluto ng Su family, ang ibang putahe ay basura lamang. Sobrang lamig, uminom ka ng mainit na sopas para uminit. Sopas na mainit sa puso. Sanay inyong malasapang mabuti mga hurado. Itong init, itong bango. Hindi malupit na kapangyarihan, kundi gabay na tahimik na nagpapayabong. Pagbabalik sa payak, tunay na pagbabalik sa payak. Ginagawang banal ang karaniwan. Nagpapainit sa katawan, puso at kaluluwa. Walang pagsamsam sa langit at lupa, kundi pakikiramay na nag-aalaga sa lahat. Ang magspas na warm sun nourishing heart na ito ay hindi masusukat sa numero. Kung ibibigay ko ng puntos, 12, hindi. Mula sa puso ko, 100 puntos. Imposible. Ang frozen prison sealing the sky ko ay may key ng Ice Soul. Paano matatalo ng tokwang sopas? Hindi bumabalik sa atin ang sinaunang paraan. Pasensya na, Guro. Ako... Tama na, talo. Pag-uusapan natin ito pag-uwi. Chef Lee, nanalo ang sopas na yon? Kahit ang kalang Su ay di makatalo. Ikaw ba ang tunay na kusinero? Li Jun, minaliit kita. Ngayon, ipakikita ko ang tunay na pamana ng Angkan Su. Sa ikalawang laban, ako mismo ang kalaban mo. Su Tiancheng, mas mabuti pang payagan mong lumaban ang mga junior mo. Kung matalo ka, may maitatago ka pang karangalan at uuwi ka na lang. Maglaro ka na lang ng mga laro mo. Nakopya mo lang ang ilan sa mababaw na galing ng Master Luto at nagkamali ka lang na nanalo ng isang round. Akala mo ba kaya mong yugyugin ang pundasyon ng pamilya Su? Nakakatawa. Bituka ng baboy? Gagamit si Master Su ng bituka ng baboy? Ano ang maaari niyang gawin dyan? Kung gagawa si Master Su, siguradong kakaibang putahe ato. Gising Espiritu Technique pag-ugnay sa kabilang buhay, patawag sa mga ninuno, bumangon. Kanino ng ninunong luto, gising espiritu tawag ninuno. Si Master Su, nakuha niya ang maalamat na pinakamataas na teknik.
Diyos ko, ito ang orihinal na lakas ng sining ng pagluluto. Gising espiritu. Talagang nangangang gising espiritu technique. Nagpapakita ang ninunong luto. Ang pamilyang Su, narating na ang pinagmulan ng sining ng pagluluto. Gising espiritu, nagtagumpay si Papa. Legion, anong gagawin natin? Gamit ang dugong lahi bilang gabay para ipunin ang enerhiya ng espiritu ng ninuno. So, Tiancheng, isusugal mo pa ang buhay mo sa maling kasikatan. Kunin mo na. Ang amoy pa lang ay nanginginig ang kaluluwa ko, parang hindi ko nakontrolado ang katawan. Amoy ng simula. Tunay na tukso sa pinagmulan ng buhay. Nakakagulat at kahanga-hanga. Siya, ano ang balak niyang gawin? Basag na kawali, sirang bigas, bulok na gulay. Pakain ba sa baboy ang lulutuin niya? Sa ganitong patimpalak, Haharapin ang spirit activating technique ni Master Su. Susuko na ba talaga siya? Parang langaw na nanghahampas sa puno. Naghahanap ng kahihiyan. Kapag nakumpleto ko ang siyam na ikot ng nether connection, siraan mo na ang pangalan mo. Baka yung putahin yun ang gagawin ni Papa? Xiao, ano ba talaga ang plano ng tatay mo? Kapag ginawa nga ni Papa yun, baka matalo si Lolo. Tapos na. Amoy pa lang, nawawala na ang focus ko at laway ko'y tuloy tumutulo. Handa na rin ang putahe ko, 10-year dust rice. Legion, ano ba yan? Kahit aso ayaw kainin yan? 10-year dust rice? Parang 10-year prison rice. Legion, dinala mo ba to rito para magpatawa? Pinagmulan. Ito ang lasa ng pinagmulan ng buhay. Ang ganda-ganda, ramdam ko ang panginginig ng kaluluwa ko. Lakas, ramdam ko ang lakas. 10 puntos, 20, hindi 100 puntos. Legion, nakita mo ba yun? Eardrum of Hinaon ang luto ng pamilya Su. Isang sining na lampas sa punong luto. Kung hindi sana low-key ang Su family, may pwesto ba ang punong lutong sa kompetisyon? Kanon ba? Hintayin mong matikman ng hurado ang putahe ko. Anong klaseng basura to? Paano mo ito inihain? Legion, kung alam mong hindi mo kaya kay Su Tiancheng, bakit pagkain ng baboy ang inihain mo? Mukhang di na kailangang maglaban. Ideklara na lang na panalo ang pamilya Su. Dahil kompetisyon ito, kailangan patas at makatarungan. Kahit pagkain ng baboy ang nasa harap mo, tikman mo. Saka ka lang karapat dapat umupo rito. At yung mga putahe ng punong lutong ay hindi kasing simple ng itsura.
Mali tayo. Lahat tayo ay nagkamali. Ang tunay na lasa ay walang lasa. Ang dakilang pag-ibig ay walang hugis. Hindi lang bigas ito. 10 taong dugo, luha at paghihintay ng isang ama. Tingnan ang 10-year dust rise na ito. Walang sigla mula sa langit at lupa. Walang samyong nakaakit ng kaluluwa. Mayroon lamang itong pinakamalutong na bigas at pinakamasidhing pangungulila at pinakamalalim na pagmamahal. Tumutulong itong mahanap natin ang ating pinagmulan. Natutukoy natin ang ating tungkulin bilang anak at ama. Ito ang tunay na dakilang paraan ng pagkaing nagpapayaman sa kaluluwa. Ngunit ang sinaunang paraan ng pamilyang Su ay masamang gawaing parang paghain sa tigre at pag-inom ng lason. Imposible. Paano maihahalin tulad ang pakain baboy nito sa sinaunang paraan ng pamilyang Su? Siya ang tunay na masama. Mga hurado, hiling ko ang masusing inspeksyon sa sangkap ni Li Jun. Tiyak may ipinagbabawal na bagay doon. Su Tiancheng, 10 taon nakalipas, nagmaneho ng lasing ang anak mong si Su Heng at nakapatay. Ginamit mo ang kaligtasan ni Qingya at Xiao Xiao para pasanin ko ang kasalanan. Dekada akong nagtiis sa kulayan para sa pamilyang Su. Ngayon naman, kukunin mo ang anak ko. Ito ba ang makatarungang paraan ng mga imperial na chef ng pamilyang Su? Isa ka lang karaniwang chef samantalang ang pamilyang Su ay may siglong karangalan. Kapag nilabanan mo ako, may pag-asang ka pang mabuhay sa kulinaryang mundo? Tatay, totoo ba ang sinabi ni Li Jun? Ito ba ang katotohanan nun? Li Jun, kayang palabasin ka ng pamilyang Su sa kulinaryang mundo. Yung nanalo ka na, okay? Pero nagkakalat ka ng chismis. Maghanda sa pandaigdigang pagbabawal. Magbabawal sa Panginoon ng pagluluto? Ang pamilyang Su ay walang karapatang gawin iyon. Lubos naming tinatanggap ang pagbabalik ng Panginoon ng pagluluto. Ikaw? Ikaw ang Panginoon ng pagluluto? Su Tiancheng, karapat-dapat na ba akong alagaan ng anak ko ngayon? Ikaw... Panginoon. Siya nga talaga ang Panginoon ng pagluluto. Bilisan niyo na ang pag-announce ng resulta. Ina-announce ko na ang kampiyon ng kompetisyon. Ang Panginoon ng pagluluto, si Li Jun. Xiao Xiao, umuwi na tayo. Sandali lang, sabay tayong umuwi.